Good day guys! Welcome to another DIY adventure, and for today's video ay magagawa tayo ng isang mini portable power station. So yung ginawa nating battery pack doon sa ating previous video ay dito natin siya gagamitin para makabuo tayo ng isang maliit na power station. At yung pinaka-intention pala natin dito guys ay dito na natin ilo-load lahat ng lights ng ating bahay para in case of brownout ay meron pa rin tayong ilaw kahit papano. So yun lang guys, let's go! Okay guys, so ito na nga, piniprepare na natin yung ating housing or yung case ng ating power station. So una nating ginawa is nagbutas muna tayo para sa switch at iba pang mga ilalagay natin kagaya ng mga vent holes na yan para sa paglalagyan ng iba pang mga mga connection. So yun yung pinakauna nating ginawa kasi ito yung medyo nahirapan ako kasi kailangan mo talagang magbutas ng sakto sa sukat ng mga ilalagay. At after nga natin matapos magbutas guys ay inilagay na natin yung ating switch. Naglagay din tayo ng watt meter, AC outlet, tsaka AC meter para ma-monitor natin yung voltage ng ating inverter. So simple lang naman yung layout natin guys. Kaya tayo naglagay ng watt meter para makita natin na lang yung consumption ng ating mga load na ilalagay. So ayan guys, makikita nyo yung loob. So nakaabang na lahat, bubuuin na lang siya. At hindi ko na rin pala napakita sa inyo guys, pero nagbutas din ako dyan ng para sa exhaust fan natin. Tsaka naglagay din tayo ng fan speed controller para medyo makatipid tayo sa consumption. So pagka hindi naman siya mainit, so mabagal lang yung yung ikot ng ating fan, pwede nating ma-adjust. At pagka malaki ang ating consumption ay pwede nating lakasan pa yung speed ng ating exhaust fan. At ito na rin pala guys yung ating battery pack tsaka yung ating inverter na ikakabit. So kung titingnan natin guys, mukhang malaki yung case natin pero sa loob ay masikip lang yan. Yung battery pack pala natin guys ay 12 volts 30 Ah yung kanyang capacity. And then yung inverter natin ay 12 volts din na modified sine wave. So ito naman guys ay maliit lamang at ang intended load lang naman natin dito ay mga ilaw lang. At dito nga pala guys ay na-fit na natin yung ating mga accessories at unti-unti na rin nating na-connect at na-isolda. So ganyan yung magiging itsura niya guys sa harapan. At ang kulang na lang guys ay yung ating inverter na ma-connect at pwede na natin siyang matesting. So ayan guys, nakikita nyo naman sa loob kung paano yung naging itsura niya. So kung makikita nyo ay parang magulo yung wiring, pero huwag kayong mag-alala kasi meron tayong diagram para dyan na pwede nyong masundan. So yan yung ginamit natin guys, mga quick connect lang. Pero yung iba naman ay kailangan talagang nakasolda. At dito nga pala sa inverter natin guys ay minodify natin ng konti. Dinagdagan natin ng mga butas yung kanyang gilid para sa additional ventilation. Kasi pag pinasok natin siya sa loob ay siguradong makukulob siya. So although may exhaust fan tayo, so mas maganda nang merong ganyan para yung circulation ng hangin ay talagang mapalamig yung kanyang mga parts. At yung ginamit din pala natin guys na AC plug ay yung nabibend siya. So para nakakapag-adjust siya sa position niya sa loob ng case pag nakakonect na siya sa ating inverter. At kung mapapansin nyo guys ay gumamit tayo ng fuse na ganyan yung kanyang fuse holder. So para convenient siya at madaling ikabit. At makikita nyo rin guys yung ating pinaka main switch at yung exhaust fan natin sa gilid ay nakakabit na rin. So yan ay napaka-importante para hindi mag-overheat yung ating mga parts sa loob, lalong lalo na yung inverter tsaka yung BMS kasi sila yung humahatak ng mataas na current. At ayan guys, na-connect na natin lahat.
kasama na yung inverter na ipasok na natin siya sa ating case. So ganyan yung magiging itsura niya guys sa loob. So pwede pa nating dagdagan yan ng mga pampasikip sa loob para hindi siya gumagalaw-galaw, lalo na pag lagi nating binubuhat yung ating case kasi nga siya ay portable. So sa ngayon guys, ganito lang muna yung kanya magiging setup. At subukan naman natin siya guys na i-on for the first time. This time wala munang load. Check lang natin kung siya ay mag-energized at kung tama ba yung ating mga connection. So ayan guys, meron tayong 220 volts at working naman siya guys. At ito na nga guys, susubukan na natin siyang i-on. This time may load na. At ito yung magiging setup natin guys. Susubukan muna natin siya sa ating electric fan. At i-on na natin ulit guys yung ating mini power station. Ayan, so okay naman, nag-energize siya. Meron tayong AC output. So ang gagawin na lang natin guys ay isasaksak na lang natin yung ating AC plug ng ating electric fan. And then titingnan natin kung mapapaandar niya ba yung ating electric fan. At ayan guys, i-on natin yung ating electric fan at tingnan natin kung okay naman. So ayan guys, malakas yung kanyang hangin. Mapapansin nyo yung ating papel ay talagang inililipad. So kayang-kaya naman ng ating mini power station yung isang electric fan na ganito. So ayan guys, makikita nyo nakakonect yung ating electric fan. So walang ibang pinagkukuhanin ng power yan kundi dyan mismo sa power station. So masaya naman tayo guys at naging successful yung ating project. Malakas yung hangin ng ating electric fan. So ibig sabihin kayang-kaya na yung mga ganitong load. Yung ganitong electric fan ay kumakain ito ng 90 to 100 watts. So okay naman yung ating power station guys. At kagaya nga ng nabanggit ko kanina guys, so yung power station natin ay gagamitin natin sa ating lights. So ayan guys, in-off ko na yung breaker ng ating para sa lighting. At yung linya pala guys ng ating mga ilaw ay tinanggal ko na rin doon sa circuit breaker. At sa dulo niya ay naglagay tayo ng quick connector para makapag-connect tayo ng flat cord. At sa dulo ng ating flat cord ay maglalagay tayo ng plug. At yun na guys yung magsisilbing pangsaksak natin papunta sa ating power station para magkaroon na ng ilaw yung ating buong kabahayan. At paalala din pala guys, itong output ng ating power station ay hindi na dumaan sa breaker. So I suggest kung gagawa kayo ng ganito, ay make sure na meron talagang circuit breaker yung AC output natin for additional safety. At yun naman talaga yung standard niya. At ayan guys, i-on na natin yung ating power station. So meron na tayong AC output ulit. At tingnan natin yung ating connection. Ayan, nakadiretso na siya sa ating mga line papuntang ilaw. So, ayan yung switch natin guys. Subukan natin. Ayan, kung iilaw nga ba. Yun. So, meron tayong ilaw. Effective yung ating connection. At testing pa natin ang isa. Yun. So, yun na nga guys. So, kayang-kaya ng ating power station yung ating mga ilaw. So, ayan guys, makikita nyo meron na siyang consumption. So, ang ilaw ko pala dito sa buong kabahayan guys ay mga nasa 7 peraso lamang. So, pag sabay-sabay silang naka-on, almost 60 watts lang yung total consumption. Kasama na dyan yung idle consumption ng ating inverter. So, hindi naman siya ganun kalakihang load. At tamang-tama lamang para sa ating power station. At kalimitan pala guys, ginagamit natin ito from 6 to 11 PM. So, kayang-kaya niya namang tumagal. Actually, parang 1/4 nga lang ang nababawas sa kanya.
sa paggamit na yun kasi LED naman yung ating mga bulb. So kayang-kaya niya talaga. So successful naman yung ating project guys at nagagamit na natin siya. At bago ko nga makalimutan guys, ipapakita ko pala yung diagram ng ating power station. So ayan guys, para meron din kayong idea kung paano ko ba pinag-connect yung ating mga pyesa. So pwede nyong i-screenshot yan guys para meron din kayong reference kung sakaling gusto nyo rin mag-assemble ng sarili nyong power station. So hanggang dito na lamang guys at gusto kong magpasalamat sa inyong panonood ng aking video at kita-kits tayo sa next video natin. Maraming salamat guys.